Philippine Daily Inquirer sa result ng survey ng SWS. Ayan po, Erwin Tulfo leads final SWS survey on Senate race. So sabi dito, Tulfo ranked first among the remaining 64 senatorial candidates with 45% of respondents voting for. Pang-anim, si Ping Lacson, 34%. Rank 7 to 8, si Abby Binay, 31%. 7 to 8 din, si Bato de la Rosa, 31%. Patas. Running 9 to 10, pumasok na rin si Camille Villar, 30%. Hindi pumunta doon si Velasco. Wala si Velasco, kaya walang tatanggap. Sabi ni Cardema, ang kiniklaim niya ng Office of the SecGen, it is only the Secretary General who can receive the complaint. Ayon kay Cardema, siya at ang kanyang misis na si Marie na nag-silvering nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Yung final survey mga kababayan before ng May 12 election sa Monday ng Social Weather Station, pinalabas na po. Nakabalik na po si Erwin Tulfo bilang number 1 senator dito po sa latest na survey ng SWS. Pero si Amy Marcos po pumasok sa Magic 12, kaya importanteng in the remaining days, 4 days before the election, i-post natin palabas ng Magic 12 si Amy Marcos at i-post natin papasok. Nasa tight 12 mga kababayan spot si dating DILG Secretary Ben Abalos. Yan ang sabi dito sa sa result ng survey na ginawa ng SWS. Pero sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito survey pa man lang. Yung survey po, minsan nababago po ang ranking, lalo na doon sa mga nasa rank 9 to 15. Pag pasok ka pa rin sa rank 9 to 15, malaki ang tsansa mga kababayan na sa actual election, lalo na kung malakas yung machinery at in the case of DILG Secretary, former DILG Secretary Ben Abalos, in-endorse siya ng lahat ng mga local officials mula sa liga ng mga barangay, kabataang barangay, liga ng mga kabataan, mga municipal mayors, governors, congressmen, pati mga artista, mga kababayan, at siyempre kapwa senatorial candidates at incumbent senators. Ini-endorse nila si Ben Abalos kasi po malawak yung experience niya. Abogado, malawak yung experience niya. Tama po? Pero ibigay ko sa inyo muna, mga kababayan, itong latest report ng Philippine Daily Inquirer sa result ng survey ng SWS. Ayan po, Erwin Tulfo leads final SWS survey on Senate race. So sabi dito, Tulfo ranked first among the remaining 64 senatorial candidates with 45% of respondents voting for him. Kasi po sa latest survey na ginawa from May 2 to 6 in partnership with think tank Stratbase. Close behind, senatorial candidate Erwin Tulfo, si Bongo with 43% of respondents saying iboboto daw nila si Bongo. Yan ang hindi natin maintindihan kung bakit nila iboboto si Bongo, isang Chinese. Ang nagsabi niyan, si Digong mismo, i-check niya yan. Si Digong kasi may laying Chinese din. Pero bahala kayo mga kababayan, sabi ko nga, manalo man si Bongo at saka si Bato sa eleksyon, may sword of Damocles mula po sa ICC. Ang nagsabi mismo, mga kababayan na nasa lista, kasama kasama daw siya, si Sara Duterte mismo. Si Tulfo at saka si Go are also the frontrunners of the final senatorial race survey ng Okta Research. So ito ngayon yung pasok mga kababayan sa Magic 12. Ang pangatlo sa ranking, si Tito Sen, 37%. Rank 4 to 5, si Lito Lapid, 34%. Tapos si Ben Tulfo, pareha sila patas, 34%. Pang-anim, si Ping Lacson, 34%. Rank 7 to 8, si Abby Binay, 31%. 7 to 8 din, si Bato de la Rosa, 31%. Patas. Running 9 to 10, pumasok na rin si Camille Villar, 30%. 9 to 10 pa rin si Pia Cayetano, 30%. Patas sila.
11 to 12 si Bong Revilla, 29%. And 11 to 12 si Amy Marcos, 29%, patas. So pumasok na sila, mga kababayan, sa Magic 12. So yon mga kababayan, based sa survey ng SWS. Pero ang actual survey mga kababayan, sa eleksyon na. Kung sino talaga dito sa Magic 12, hindi man nangangahulugan na yung pumasok sa Magic 12 sa survey, sila na talaga mga kababayan ang magiging mga senador natin. Kasi magpapaangagaw pa rin yan mga kababayan. At malaking faktor yung makinarya ng bawat isa. Kaya sabi dito, machinery bolsters admin back senator. So apart from Go, Bentolfo, De La Rosa, and Marcos, the rest of the Magic 12 participants are from the administration-backed slate of Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sabi po ni Dindo Manhit, presidente ng Stratbay, this continued dominance by several administration-backed candidates reflects the enduring influence of strong branding bolstered by access to machinery and sustained visibility of these candidates throughout the campaign period. Paliwanag ni Manhit that the spot from ranks 11 and 12 currently occupied by Revilla and Marcos is shaping up to be a razor-thin contest. Madaling sabi, magiging gitgita na. Kung ibabase natin sa result ng survey ng SWS, yung mga nasa spot na yan, gitgitan sila. So, factor po ang malakas na makinarya at galaw ng mga local officials dito. Kung sino yung endorse ng mga local officials, dinadala po at didiinan pati ng nasa barangay through our congressmen. Alam naman po ninyo, karamihan sa ating mga congressmen nasa alyansa ng Bagong Pilipinas. So, laking po yon, laking factor. Kaya sabi ni Manhit, ultimately, who secures the 11 and 12 seats will hinge on the ground strength of their political machinery, the mobilization of local supporters, and the power of a consistent, credible message that truly resonates with the electorate. So, on the other hand, on the periphery of Magic 12 anya, lie former Senator Manny Pacquiao, TV host Willie Revillame, and former Interior Secretary Benhur Abalos, who all received 24% preference, sharing the rank 13 to 15. Not far behind them, sina dating Senator Bam Aquino with 23% rank 16, and former Senator Kiko Pangilinan with 21% rank 17. Sabi po ni Manhit, as we approach election day, we expect an intense battle among candidates ranked 12 to 17, sabi po ni Manhit. O ngayon, may update na po mga kababayan doon sa final na impeachment complaint laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos ni dating National Youth Commission Chairperson, Chairman Ronald Cardema. Kasi nang pumunta doon, wala si House Secretary General Reynald Velasco. Pero ngayon, ang sabi, hindi daw tinanggap ng Congress yung reklamo. Cardema, impeachment complaint laban kay PBBM hindi tinanggap. Pero sabi ni Cardema, babalik daw siya. Babalik siya sa Kamara. Makulit din. Babalik si dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema sa Kamara de Representantes upang opisyal na ihain ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pahayag umano o pagpayag umano nito na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Cardema, hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang reklamo dahil wala roon si Secretary General Reynald Velasco nang sila ay pumunta ngayong Huwebes, Mayo 8. Hindi pumunta doon si Velasco. Wala si Velasco kaya walang tatanggap. Sabi ni Cardema, ang kiniklaim niya ng Office of the SecGen, it is only the Secretary General who can receive the complaint. Ayon kay Cardema, siya at ang kanyang misis na si Marie na nag-silvering complainant ay babalik Kamara sa Martes after election. We are filing an impeachment complaint against Marcos for allowing the transfer of a Filipino citizen. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino isinurrender sa mga dayuhan, sabi ni Cardema. Nang isurrender niya ni Marcos
ang isang Pilipino sa mga dayuhan, sinurrender mo ang soberenya ng bansa, sabi ni Cardema. Kailangan ng impeachment complaint ng 102 congressmen o 1/3 ng kabuuang miyembro ng Kamara upang maipadala ito sa Senado na siyang magsasagawa ng impeachment trial. Sabi ko, mga kababayan, exercise in futility. Kasi hindi man sila makakakuha ng ganong support. Halimbawa, patanggapin ng Secretary General ng Kamara at may mag-endorse na kakampi nila, mag-sponsor na congressman na kakampi nila. Ilan man lang ang congressman na kakampi nila? The supermajority sumusuporta sa ating Pangulo at kay Speaker Martin Romualdez. So this is an exercise in futility, mga kababayan. Sabi ko nga kanina, ito'y propaganda man lang po. Gusto lang mapag-usapan na masabing na kasuhan ng impeachment, file ng impeachment case yung ating Pangulo. It is a desperate move by the camp of Duterte kasi wala na po, pabagsak na. Si Tingog Party List Congressman Jude Asidre nag-react na rin po dito. Sabi dito sa balita, timing ng impeachment complaint laban kay PBBM question. Sabi ni Asidre, ang tanong ko lang sa impeachment, may 2 linggo na lang pagkabalik namin ng sesyon. Hindi ko alam kung may saktong oras na sabi or may saktong oras pa, sabi ni Asidre. I-post natin, pagtulungan po natin mga Marcos supporters na makapasok. Sabi nga ni Vice Ganda, kaysa naman mga walang kwenta yung pumasok sa Magic 12. Benhur Abalos na tayo. Kasi siya po yung magiging talagang makakatuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Senado. Yan si Ben Abalos. Sa rally sa Bulacan po. Abalos tayo. Sayang pag hindi natin naipasok si Ben Abalos po. Ayan si Ben Abalos. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi lang pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, ihimbak lamang nila. Factory, in terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at dinibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka, kasi pa yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.